That's why. Oh, I need to shake your So, welcome back to my channel guys. So, for today's episode, gusto ko naman i-share sa inyo yung mga pinagkainan ko na mga restaurants and yung mga natikmang kong food doon sa Vietnam. So, hindi ako magbibigay ng ranking doon sa mga pagkain kasi ito is personal recommendation ko na gusto ko na matikman nyo kung sakaling pupunta kayo ng Vietnam. So, meron tayong mga tinikman ng mga traditional foods and yung mga dessert. And hopefully, sana maging guide nyo to pag pumunta kayo doon sa Vietnam. Matikman nyo yung mga pagkain na ipapakita ko dito and mapuntahan nyo yung mga restaurant na may re-recommend ko. So, without further ado, ito na po yung ating video. So, bun cha, ito yung una kong kinain dito sa Vietnam. Kailangan mong i-mix lahat ng mga ingredients niya. Yung mga herbs, yung mga dahon-dahon, yung meat, and yung rice noodle para malasahan mo yung buong texture and composition ng pinagsama-samang ingredients. So yung sauce naman niya, hindi siya inihigop, pang ano lang talaga siya, pampalasa sa usawan ng ating pinagsama-samang food. Yan. Kasi yung lasa niya medyo matamis na maasim, para siyang yung atsara. Parang ganun yung lasa ng sauce niya. Yung presyo nito, siguro yung buong set kasama na yung fried na crab, nasa 150 pesos lang siya. Sobrang mura at sulit. Talagang mabubusog ka na pag kinain mo to. And ito yung traditional food nila. Ito rin yung kinain ni Obama nung nagpunta siya dito sa Vietnam. Meron akong separate video para din sa resto na kinainan ni Obama. Nandyan sa baba yung link. So, Michelin guide din itong restaurant and ito yung name ng restaurant. Yan, nasa street lang siya. Next is itong Met. Recommended siya. Maganda yung mga review niya dito sa Vietnam. So, ito yung in-order mga foods. Ito, morning glory o yung kampong. Tapos ito, yan, Hanoi grilled fish. Tapos meron siyang kasama vegetable and spring roll. So, titikman natin kung sarap. Fresh na lasa. So, itong grilled fish. Yan, isasama mo yung mga vegetable doon sa rice paper, then i-roll mo siya para mag-mix lahat ng mga sangkap, tapos isaw-saw lang siya doon sa sa sauce. Yeah, for 1 hour? Wait, 20,000 or 20 euros? 20 euros. Oh yeah, that's fine. Yeah. You do movie? Okay, those. What? No, but this one is perfect. I've been here. I love it. Is that what? Just a massage. I'm not gonna do that for you. What is the place? I'm not gonna give it because you're going wrong. It's like one. Oh, I need to shake your We pay. That's why. So you enjoy. You just want basics. Bundaw. Yan, so kakain tayo ng bundaw. Ito yung bundaw dito sa may Vietnam. Kung makikita nyo,
Yung gantong set, nasa ano lang to, mga 90 pesos na siguro or 40,000 na K sa dong. So ito yung mga laman niya, meron siyang parang steamed meat lang siya na hindi walang lasa. So tapos ito meron siyang parang Shanghai, yan, tofu, and dito hindi ko alam pero meat din yata siya. Yan, tapos mga fresh na gulay, mga dahon-dahon. So ito yung kanilang parang rice, pero rice noodle siya. Yan, tapos ito rin. So meron siyang sausawan na dalawa, pwedeng yung vinegar and yung bagoong isda siya sa atin. Yan. Masarap yung lasa niya bukod sa mura na, talagang mabubusog ka, halos minsan hindi mo na mauubos yung ano, yung food na to. Sausawan bagoong. Magbibisit kayo dito sa Vietnam, try nyo itong Bun Dao. Yeah, makikita lang siya dito sa tabi-tabi ng kalye. Man naman natin yung buko nila na merong ice cream, maraming kumakain. Tabi lang ng daan. Mga kainan dito, simpleng-simple na kumakain lang sa harap sa tabi ng kalsada. Mas maliliit na bangko, yung bangko kaya yung lamesa. Ang nakakatawa dito, meron mga ganitong klase ng pagkain dun sa mga kainan mas maayos. Meron siyang loob, may lamesa, pero mas nila naman sa tabi ng kalsada. Mas nag-i-enjoy yata sila rin nakatambay. So ayan, nakatambay na rin ako. Ayan na yung in-order. Bali 70 siya, 70,000, mga nasa 140 or 150 pesos. Yung lasa niya parang sundae, chocolate sundae. Sarap ng ano niya, ice cream. Nakaka-refresh. Ito naman yung kanilang egg coffee. Yan, malapot-lapot. Parang pwede na siyang gawing cake. Sobrang thick, pero hindi naman siya maano. At ito pa yung iba't ibang klase ng coffee nila. Yan, merong egg coffee, coconut coffee, at syempre yung Vietnamese coffee. Wag na wag nyong hindi titikman kasi talagang masarap yung coffee nila dito sa may Vietnam. So ayan guys, bukod dyan sa mga pinakita ko, meron pang mga ibang pagkain na hindi ko na na-videohan, pero syempre yung mga sikat na food doon is yung banh mi. So bumibili lang ako noon sa sa kalye, sa mga cart doon. Masarap na po yung banh mi doon. And meron din sila doon na parang sa atin na turon na saging, pero nung tinikman ko siya, yung saging niya parang giniling, medyo lamog na siya sa loob, do masarap pa rin naman siya. And wala silang pandesal doon, meron naman silang mga croissant, yun yung pinaka parang pandesal nila, di ba? Medyo social pa. Para naman doon sa pinagkainan ni US former President Barack Obama nung buncha, ilagay ko na lang yung link sa baba kasi meron na akong separate video doon kung saan yung restaurant na pinagkainan niya. And yung isa pa, yung pinagkainan ko ng exotic food doon sa Vietnam, ilagay ko na lang din yung link kasi meron na akong separate na video para doon. And nire-recommend ko pa rin siya na sana mapuntahan at matikman nyo yung mga pagkain na yon. So guys, thank you for watching the video. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo para ma-notify kayo sa ating mga incoming travel vlogs and ating mga food vlogs na rin po. So have a good day and goodbye.